mga magulang, at mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Isa sa pagsubok ng mga Muslimin o isa sa struggle ng mga Muslim sa lugar na tayo ay minority ay ang mapanatili natin ang tunay na imahe ng Islam. Isa sa struggle ng Muslim na naninirahan sa lugar na tayo ay konti, ay paano natin mapapanatili ang tamang imahe ng Islam at ang tamang paniniwala o pananampalataya ng Islam. Ito'y isang napakalaking pagsubok para sa mga Muslim na naninirahan lalo na sa minority. Sapagkat sa mga ganitong pagkakataon, dumadami o nagkakaroon ng lakas ang mga tagatawag sa kaligawan na nagsasabing sila'y mga Muslim. Na nagtatawag sa pagkaligaw, ibang paniniwala, pero nagbabalat kayo at sinasabi silang nasa Islam. Sa panahon na tayo'y kakaunti at wala tayong kapangyarihan na mag-utos ng kabutihan at bawal ng kasamaan sa konteksto ng batas ng Quran, ay madaling nakakapagpalaganap. Itong mga ligaw na mga pananampalataya na sinasabi nila'y sila'y mga Muslim. Mga aral na labas sa Quran at labas sa Sunnah, pero sinasabi nila na ito'y paniniwalang Islam. Nakakakilos sila dahil tayo minority. Kaya dapat ang mga Muslim maging handa. Dapat nauunawaan natin sila. Kailangan nalalaman natin sila. Kaya nga naman, may mga ilang puntos tayong tatalakayin. Paano natin makikita tong mga tao na ito? Na nagsasabi na sila ay Muslim, na sila ay nananawagan sa Islam, pero labas sa Islam ang kanilang panawagan. Ang una-unang katangian dito, ang sinasabi ay ang kanilang lihis na pag-unawa sa Quran. Lihis na pag-unawa. Hindi nakabatay ang kanilang Quran, ang kanilang pag-unawa sa Quran, sa tamang unawa ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Paano ba natin inuunawa ang Quran? Ang Quran, hindi ito pinaliliwanag ng tao lang. Hindi pwedeng babasa tayo ng Quran at saka natin to bibigyan ng pakahulugan. Ang Quran ay nagpapaliwanag ng Quran, unang-una ang kapwa Quran. Kapag may nabasa kang aya, ang nagpapaliwanag dito, ang kapwa niya aya. Pangalawa, pag nakabasa ka ng Quran, ang magpapaliwanag dito ay ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ang tamang paraan. Hindi pwede na kahit sino sa atin babasa ng Quran at ipapaliwanag ito ng sagan ng kanila. Bibigyan nila ng kahulugan ng mga pangungusap, bibigyan nila ng mga pakahulugan ng mga salitang lalabas dito na aakma sa mali nilang paniniwala. Hindi pwede yun. Dapat ang magpapaliwanag ng Quran, kapwa-aya ng Quran, o hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pagkaunawa ng mga sahaba. Sapagkat ang mga sahaba, sila yung mga unang nakasaksi dito. Kung paano ang tamang unawa. Hindi pwedeng iintindihin nila ang Quran sa nilang sarili. Sabi sa Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Ito yung makikita mo. Sabi sa salin, sinusundan nila ang mga malalabong talata upang maghasik ng kalituhan. Yan ang ginagawa nila. Magfo-focus sila doon sa mga talata na maaring magbigay ng kalituhan sa mga Muslimin. Samantalang sa atin, samantalang sa tamang landasin, ang Quran ay malinaw. Kalamullah, ang magpapaliwanag dito ay mismong salita ni Allah, mismong sa loob ng Quran, at ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At yan ay naitransmit na sa atin ng ating mga ulama. Ang ating mga mainstream ulama na nagpapaliwanag dito, yung ating mga mufassirin. Yung tinatawag na mufassirin, ito yung mga nagsusulat ng tinatawag ng mga tafasir o tafsir. Pag sinabing tafsir, ito yung pagpapaliwanag. Yung tafsir, hindi ito
saga ng sarili ng mga taong sumulat nito. Ang ibig sabihin ng tafsir, sila yung mga nagpakadalubhasa paano ikalap ang mga tamang pagpapaliwanag ng Quran mula rin sa Quran at mula sa tamang hadith, sahih hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan ang una. Kapag nakita natin na ang mga taong ito ay nagpapaliwanag sa atin ng Quran ng mula sa kanilang sarili, kukuha ng isang salita sa Quran at bibigyan ng mga paliwanag na hindi natin maunawaan. Itatranslate nila ng kanilang sarili, ito'y ligaw. Sapagkat hindi pamamaraan ng Muslim ang pagbibigay ng kanyang sariling kahulugan sa mga ayatan ng Quran. Pangalawa, pinipili lamang nila ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na kanilang tatanggapin. Samantalang sabi sa Quran, "Wa ma atakum rasulu fakhuduhu." Ito yung sabi sa Quran, kung ano ang bigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iyo, kunin mo ng buo. Hindi pwedeng pipili ka lang ng mga hadith, pipili ka lang ng mga salita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na aakma sa sarili mo o aakma sa aral mo. Ganyan ang gagawin nila. Magbabasali sila, sasabihin nila, galing anya to sa hadith ng Sahih Bukhari. Pagpabor sa kanila. Pero pag nagbasa ka na ng isa pang hadith, na kukontra sa kanilang paniniwala, sasabihin nila sinungaling si Bukhari. Sasabihin nila sinungaling si Muslim, sinungaling si Tirmidhi. Makikita mo, pipiliin lang nila ang mga hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na aakma sa kanila. Samantalang sinabi ng Quran, kunin natin ang kabuuan. Kung ano ang binigay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunin natin. Ang arkan, ang foundation, kapag binibigkas natin ang tinatawag na ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, meron tayong shahadatain. Una, ashhadu an la ilaha illallah, sumasaksi tayo na walang ibang Diyos maliban lamang si Allah. Meron pangalawa, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. At kapag bigkas mo ang ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ay may dalawang pundasyon. Ano? Ang una rito ay wala kang ibang kikilalaning huling sugo maliban si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, tutuparin mo ang din, ang iyong relihiyon ayon lamang sa katuruan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pag merong hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahih hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam mula sa tamang source, fakhuduhu. Ibig sabihin, kunin mo to ng buo, hindi pwedeng iiwanan mo lang. At kapag itong mga tao na ito ay babasa lamang ng hadith kapag pabor sa kanila at kapag hindi, ay i-reject nila, sasabihin nila ang mga ulamang ito, tulad nila Bukhari, nila Muslim, ay mga sinungaling, ito'y mga ligaw. Ito'y nananawagan sa paglayo sa Quran at sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At isa pa, kapag nakita niyong ganitong klase ng da'wa sa kanila, yung mga mahilig maghasik o magkalat ng syubha. Ano yung syubha? Syubha ay terminong Arabic, ang ibig sabihin ay pagbibigay lagi ng mga bagay na alinlangan. Lalagyan kanila ng mga doubts. Pag nakausap mo sila, pag-uusapan nyo ang ganda ng Islam, pag-uusapan nyo ang mga aral ng Islam, pero sila, mas mahilig sila maglagay ng doubt. Yung mga pagkakaproblema ng mga sahaba, maglalagay sila ng problema sa qadar, paano unawain ang mga hadith, lalagyan nila ng problema. Kahit na pa si Aisha radhiyallahu anha, na asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na magulang natin, ay sasabihin nila, may problema to, parang nakiapid ito nung wala na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parang may mga records. Naglalagay sila ng doubt. Samantalang sabi sa Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Huwag niyong bihisa ng hak ang katotohanan ng kasinungalingan sila. Babasa sila ng mga hadith na aalisin nila ang mga tamang kahulugan at lalagyan nila ng syubha ang mga puso ng mga mu'minin. Lalagyan nila ng doubt, lalagyan nila ng alinlangan ng mga puso. Lalo na pagkapatay ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may mga naganap sa khilafa, may mga naganap na mga digmaan. Ito ang itatalakay nila sa inyo at lalagyan nila ito ng mga alinlangan sa isang Muslim. Ito'y gawain ni Shaitan. Pero makakakita kayo na ganitong mga tao, nasasabihin sila'y nagmamahal sa Islam, sila ay nagtatawag sa Islam, pero ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng syubha yung mga tao. At isa pa, sabi ng ating mga ulama patungkol sa mga taong ito, maganda sila sa panlabas. Masya Allah.
maaring nakikita nyo sila na nagdadamit ng thobe, nagpapahaba ng mga lihya din. Ang sabi sa Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ. Kabilang sa mga taong ito, minsan bibilib ka sa kanilang itsura, bibilib ka sa kanilang salita, pero وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامِ. Kahanga-hanga sila, ngunit sila yung pinakamatinding kaaway ng Islam. Makikita natin, nakala mo Muslim sila, pero sasabihin nila sa'yo, yung Quran kulang. Pag sinabi mong hindi kulang ang Quran, eto ang mga dalil, sasabihin nila mali yan. Ngayon, pag nasusukol na sila, sasabihin nila, ibang paniniwala naman yun, ibang sekta yung nagsasabi nun. Lalagyan kanila ng mga syubha sa isip mo. Kaya nga naman, sa huli, sinasabi sila yung tunay na nagsasanhi ng pagkakawatak-watak. Kabilang din sa sinasabi na muminan nasi may yu'jibuka qawluhu, na para bang sila yung nagtatawag ng pagkakaisa. Sila yung magsasabi na kami yung nagtatanggol sa Islam. Pero sila pala yung nagdudulot ng kasamaan sapagkat sinabi mismo sa Quran, mamamangha ka sa kanila. Kala mo sila yung nagtatanggol sa atin. Sila yung nangangalaga ng Quran. Sila ang nangangalaga sa mga pamilya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sa likod, aladdul khisam. Sila pala yung matinding kalaban ng mga mananampalatayang mga Muslim. Pag-iingatan natin. Ito ang malaking challenge, struggle natin bilang mga minority. Sapagkat wala tayong kakayanan magpatupad ng batas para mapigilan ang mga kaligawan, kaya ang mahalaga sa ating mga Muslim ay makilala natin sila. Malaman natin ang pamamaraan ng kanilang propaganda para magligaw, para maglagay ng syubha, maglagay ng alinlangan sa mga puso ng mga Muslim. At nawa ay pangalagaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganito. Idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na lagi tayong pangangalagaan sa mga ganitong uri ng mga pagkakaligaw sapagkat mapanganib ito. Naglalagay sila ng syubha. Ito ang pinakamapanganib sa lahat. Na akala natin Islam, akala natin ito yung tama. Sasabihin natin may punto nga sila. Tama nga naman. Pero hindi natin alam unti-unti na naglalagay ng syubha, naglalagay ng alinlangan sa ating puso. Maglalagay ka na ng alinlangan sa puso mo kung totoo bang matapat si Abu Bakar, totoo bang matapat si Omar bin Khattab, na silang mga nagtaguyod ng Islam, pero pag sila kausap mo, para bang gusto nila, magalit ka kay Omar. Itong mga tao na ito ay dapat natin pang-ingatan. Pero ganun pa man, ay mayroong mga pamamaraan din. Paano lalabanan ito sa tamang paraan? Lalo na kung tayo ay nasa minority. Inshallah, nawa ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at palakasin ang ating kaalaman, palakasin ang ating pananampalataya, palakasin ang ating jamaa, nang sa gayon ay hindi tayo malinlang at hindi tayo masilo ng mga kaligawang ito. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. May mga pamamaraan, tamang pamamaraan, kung paano natin lalabanan ang ganitong uri ng mga maling paniniwala. Ang unang-una, payo ng ating mga ulama, pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng ilm al-kafi. Kaalaman. Para hindi tayo mabiktima, ang unang kailangan gawin ng mga Muslimin, magkalap tayo ng kaalaman. Kung wala tayong kaalaman, madali tayo masisilo. Madali tayong malagyan ng mga doubts, alinlangan sa mga puso natin. Pero kung napag-aralan natin ito, matatag ang ating pagkakaunawa sa tawhid, kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi sa Quran, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo, yun ang unang-una. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na meron lamang nag-iisang Diyos, sapagkat ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang gagawin ng mga taong ito, lalagyan kanila ng alinlangan, lalagyan kanila ng mga kalituhan upang unti-unti nilang aalisin ang tauhid. Pag nagkaroon ka na ng kalituhan, aalisin unti-unti ang tauhid sa pamamagitan
ng pagpapakilala ng mga tao na meron ding kapangyarihan tulad ni Allah. May kakayanan tulad ni Allah. Pananalangin sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang pinakamahalaga sa lahat, para hindi tayo malagyan ng syubha, hindi tayo malagyan ng alinlangan, ay ang patuloy na pag-aaral. Pangalawa, pagkapit sa Quran at Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakamahalaga. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagkapit natin sa Quran at Sunnah. Ang sabi, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Humawak tayo sa lubid ni Allah. At ang lubid ni Allah, ang Quran at Sunnah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iiwanan ko kayo ng dalawang bagay. Taraktu fikum syai'in. Iiwanan ko kayo, wa in tamassaktum bihima falan tadillu abada. O kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pinakamahalaga. Iiwanan ko kayo ng dalawang bagay. Kapag ito'y pinanghawakan ninyo, hindi kayo maliligaw. Ano? Kitab Allah wa sunnah. Wa sunnati, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah wa sunnati, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sunod na mahalaga ay ang pagkonsulta sa ating mga ulama. Pag meron tayong narinig, ikonsulta natin sa ating mga ulama para mas maging malinaw sa atin. Sabi sa Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itanong natin doon sa mga ahlud dzikr, doon sa mga nakakaunawa kapag hindi natin alam. Huwag tayo babatay lamang sa social media. Oo, marami ng kaalaman ngayon. Malawak na ang teknolohiya. Hindi na lang Google ngayon. Meron pang AI. Napakarami. Pero at the end of the day, kapag may syubha, ang babalikan natin ay ang mga ulama pa rin natin. Walang masama tumingin sa technology. Gumamit ng mga makabagong teknolohiya. Pero kapag dating sa mga usapin ng din, may lumapit sa'yo, nalito ka, nagkaroon ka ng alinlangan dahil may isang tao, kung ano-ano ang sinasabi sa iyong mga kaligawan, lapit ka sa mga ulama. Kausapin mo sila para mas maging maliwanag sa atin ito. Ito ang pinakamainam sa lahat. Kabilang din sa mga payo, sa mga ganitong mga pagkakataon, para harapin sila, panatilihin ng mabuting ugali. Panatilihin ang akhlak ng isang Muslim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'idatil hasana. Tawagin mo sila ng may hikma wal mau'idatil hasana, mabuting pangangaral. Marami sa atin, dahil sa pagmamahal nila sa sunnah, sa tamang akida, ay nawawala yung tamang akhlak, lalo na sa social media. May makikita kang post, mali nga, ligaw, pero yung paraan naman ng pagtatama mo, yung paraan naman ng pagpapakita mo ng tama, mali. Hindi tama. Mali sa akhlak ng isang da'iya. Mali sa akhlak ng isang Muslim. Wala ring resulta. Panatilihin natin ang ating pagiging Muslim. Akhlak na tinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit gano'n ka katama. Nasa tamang landas ka, pero kapag ang pamamaraan mo, masama, mali, magaspang, ang tingin ng mga hindi Muslim, ikaw ang mali. At yung ligaw, na nagpapakitang tama, na tinalakay natin, yujibuka ajazamuhum, mamamangha ka sa itsura nila, sa salita nila. So lalabas sa tao na parang mas tama na. Kasi sila nakangiti, sila hindi nakikipag-away. Eh, ikaw tama ka, pero galit ka naman, mali naman, nangiinsulto ka. Walang tamang resultang lalabas. Kaya marapat sa atin, kung tayo ang tama, panatilihin mo. Kasi ang sabi sa atin, ud'u, tawagin mo sila sa tamang ila rabbika, ila sabili rabbika, sa landas ng Panginoon mo bil hikma, wisdom, wal mau'idatil hasana. Mau'idatil hasana, ibig sabihin nun, good preaching, mabuting salita. Wajadilhum, pwede ka naman makipagtalakay. Debate is fine. Billati hiya ahsan, kung mabuti ang pamamaraan mo at tama ang resulta ng gagawin mo. Hindi yung nakita mo sila, subhanallah, wa iyadan billah. Tama ang paniniwala natin, pero dahil sa mga maling paraan ng pagtugon sa kanila, tayo ang nagmumukhang masama. Wallahi, kailangan natin ng wisdom pagharap sa kanila. Sunod,
Iwasan din ang walang saysay na pagtatalo. Kabilang dito yung wajadilhum billati hiya hasan. Hayaan natin ang mga marurunong ang makipagtalo sa kanila. Walang problema mag-comment. Maglagay ng iyong pananaw. Maglagay ng iyong insights sa tamang pamaraan. Pero yung mga walang saysay na debate, yung mga walang saysay na mga comments at mga nagpapababa lang sa ating pagkatao. Hindi natin mabababa ang Islam. Ang Islam ay marangal. Pero doon sa mga taong kabahagi pa naman ng nasa tamang landas, pero yung kanilang pamamaraan, yung kanilang nagpapababa sa ating pagkatao. Iwasan natin yung mga walang saysay. Pang-anim ay kumapit tayo sa jamaah. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadullahi ma'al jamaah. Ang tulong ni Allah, ang yad, ay nasa jamaah. Kapag ikaw lagi kang solo, lagi kang mapag-isa, yan ang gustong-gusto nila. Lalapitan ka at lalagyan ka ng alinlangan, lalagyan ka ng hanggang maging kabilang ka sa kanilang grupo. Jamaah. Walang perfect na jamaah. Pero nandyan ang tulong ni Allah. Nasa pagkakaisa. Nasa mga kapatirang Muslim. Na guided ng mga ulama, guided ng mga Muslim leaders. Diyan tayo, huwag tayo lalayo. Maaring may mga maliliit na hindi mo gusto, pero jamaah mo yan. Magsasabar ka dyan. Mas safe sa'yo dyan, kaysa lalabas ka dahil lang sa meron kang hindi nagugustuhan, lalabas ka, mas madali kang masilo ng mga kalaban ng Islam. Maging matatag tayo at habaan natin ang sabar natin sa mga taong kapanalig natin. Manalangin, magdua kay Allah subhanahu wa ta'ala na patatagin ang ating mga iman, patatagin ang ating mga puso sa gitna ng mga fitna na ganito. Sabi, ya muqallibal qulub, tabbit qalbi ala dinik. O siyang nagpapatatag ng puso o nagpipihit ng puso, patatagin mo ang aming puso sa iyong relihiyong Islam. Ito yung mga payo na kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga. Itong mga salitang ito ang magpapatatag sa atin bilang minority, bilang konting Muslim, na mapanatili natin yung tamang imahe ng Islam. Yung tamang aral ng Islam. Nandyan yung mga nagtatawag sa kaligawan, makilala mo sila at harapin sila ng nararapat. At hindi yung mga maling paraan na magkakaroon lang lalo ng mas malaking problema. Kaya nga ang dua natin, Allahumma aslih dinana wa tabbit qulubana alal haq wahfadna minad dalal. Ya Allah, pag inamin mo ang aming din, papatatagin mo ang aming mga puso sa katotohanan at pangalagaan mo kami mula sa mga kaligawan.